nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga pulis na idinawit ni Edgar Matubato sa mga pagpatay sa Davao City, itinanggi ang aligasyong mga miyembro sila ng Davao Death Squad. Mga artista at modelo na umunoy kliyente sa droga ng naarestong aktres na si Krista Miller isinasa ilalim na sa validation ng Quezon City Police District. Pansamantalang pananatili ng 4 na high-profile inmate ng New Bilibid Prison sa PNP Custodial Center aprobado ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Nasa 70,000 sundalo sa bansa, tatanggap na ng 3,000 pisong combat pay kada buwan. Ginagawang rescue training ng UNTV sa mga host, empleyado at news correspondents. Ginawang huwaran ng Metropolitan Manila Development Authority. Judiciary Magis, PNP responders at AFP Cavaliers wagi sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Ngayon po ay araw ng Lunes at 3 sa buwan ng Oktubre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 nasugatan sa nangyaring salpukan ng van at motorsiklo sa San Pedro, Laguna kagabi. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 sugatan na sakay ng motorsiklo matapos silang mabangga ng van sa Pasita 2, San Pedro, Laguna alas 8 kagabi. Nagtamo ng gasgas sa kanang paa si Rowena Buendia habang gasgas naman sa kamay ang tinamo ng kasama nitong si Alfredo Revilla. Ayon sa mga biktima, nawalan sila ng kontrol sa kanilang motorsiklo matapos silang gitgitin ng isang van. Kasi nasa kaliwa kami, nagmamadali siya. So pag magmamadali niya, parang lalabas pa nga siya dun sa pagkaliwa niya. Pagkaliwa niya ganun, so parang ganun sa pinakaliwa. Bukod kina Buendia, binangga rin umano ng van ang ibang sasakyan sa kalsada. Hindi ko iniwasan yung lahat na pasero ko Matapos lapatan ng UNTV News and Rescue ng pangunang lunas sa mga biktima, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala sa ospital. Samantala, inireklamo naman ng mga biktima sa barangay ang driver ng van na tumakas matapos ang insidente. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Itinanggi ng 2 pulis na iniuugnay ni Edgar Matubato sa mga pagpatay sa Davao ang alegasyon na miyembro sila ng kontrobersyal na Davao Death Squad o DDS. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senado sa mga manikaso ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa, ay humarap dito sa pagdinig ang 2 pulis mula sa Davao City na itinuturo umano'y mga miyembro ng Davao Death Squad o DDS. Kapwa ay tinanggi na retired Police Senior Superintendent Junicio Abude at SPO3 Arthur Las Cañas ang naging pahayag ng testigong si Edgar Matubato na magkakasama sila sa Davao Death Squad o DDS na pumapatay ng mga kriminal sa Davao City, alinsunod sa mga utos noon ng alkaldeng si Rodrigo Duterte. Sa halip ay pinagmalaki nila ang tagumpay nila sa Heinous Crimes Division ng PNP Davao City kung saan marami silang nahuling drug personalities nang hindi gumagamit ng dahas. Pakinggan natin si retired Police Senior Superintendent Junicio Abude, ang nooy hepe ng Heinous Crime Division ng PNP Police. To killing Mrs. Herman, Your Honor,
but we are there to conduct investigation, follow-up cases, conduct surveillance. Inamin din na Abude na kilala niya si Matubato dahil kamag-anak niya ito ng isang kasamahang pulis. Gayunman, inungkat ni Senator Laila de Lima ang isinampang reklamo laban sa kampo nila Abude ng Office of the Ombudsman dahil anya sa kabiguan nilang masawata ang talamak na pamamaslang ng umano'y mga miyembro ng Davao Death Squad o DDS. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig kanina. Murder should be heinous crime. There are 727 cases of murder or 720 persons murdered according to OMB Moleo fact-finding team in just 4 years. Did you investigate those? During that period, 2006, I was the Station Commander of Kalinan Police Station, and all cases that transpired in my jurisdiction was properly investigated. And how many cases are these? I cannot remember, Your Honor. Samantala, matagal din siniyasat ng mga senador si SPO3 Arthur Las Cañas na itinuro naman ni Matubato na may malakas kay noong Mayor Rodrigo Duterte dahil anya kanang kamay niya ito at malapit na kaibigan. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig kanina. Ikaw daw ang team leader ng Davao Death Squad. Una-una, Your Honor, hindi yan totoo. Involved daw kayo sa bombing ng isang moske. Kasinungalingan po yan. Hindi po totoo. Your Honor, hindi po totoo. Ikaw daw po ang isa sa nag-kidnap kay Sally Macdum. Kasinungalingan at hindi totoo po yan, Your Honor. Ayon kay SPO3 Arthur Las Cañas, naging malapit naman siya kay Matubato dahil sa pagiging ahente nito ng lupa, ngunit kailanman ay hindi sila sumama sa grupo na nagsagawaan niya ng mga pagpatay sa Davao. Maaari niya may nagtuturo kay Matubato na magsabi ng mga kasinungalingan dito sa Senado. Pakinggan natin si SPO3 Arthur Las Cañas. Sa personal ko lang po, na Mr. Chair, Your Honors, baka politika. Gusto niya siguro sirain yung Presidente Mayor Rodi Duterte. Kasi yun naman ang tumbok ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Samantala, Attorney Reggie, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano na isa sa mga nag-interrogate kanina dyan sa witness ay patunayaan niya itong testimonya ng dalawang testigo na ito na merong mga nasa likod niyang politiko na ang motibo ay sirain nga o pabagsakin ang administrasyong Duterte. Ayon naman kay Senator Laila de Lima, hindi na niya inaasahan na magsasabi pa ng katotohanan itong dalawang testigo dahil hindi naman anya sila aamin sa umano'y mga ginawa nilang pagpaslang sa Davao City noon. Sa mga oras na to, Attorney Reggie, nagpapatuloy pa rin dito sa Senado yung pagdinig nila sa mga kaso ng extrajudicial killings at hindi pa tayo sigurado kung hanggang oras matatapos yan. Pero ang sure lang tayo ay ipagpapatuloy pa ito bukas at sa susunod na araw. Attorney Reggie? Joyce, nakailang hearing na rin at puro itong Davao Death Squad ang inuusisa ng mga senador dyan sa komite na yan. Balak pa bang umusad ng komite na usisain naman yung ibang mga issue on extrajudicial killings? Kasi napakarami ng issue na yan, hindi lang nakakonfine sa Davao Death Squad na matagal nang nangyari. Attorney Reggie, if I'm not mistaken, this is the 5th or the 6th hearing na isinagawa ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwa nga ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Doon sa tanong mo, Attorney Reggie, kung bakit nakasentro sila dito sa mga past cases ng umano'y Davao Death Squad, may hinabol kasi na resolution si Senator Antonio Trillanes IV looking into the cases ng mga vigilante killings at extrajudicial killings sa Davao City. Kaya kung noon, ang una nila mga tinatalakay na mga issue, yung mga kaso ay yung nangyayari dito sa present Duterte administration, pero dahil hinabol tong resolution, they were forced to also look into the cases dahil meron na nga naisalaysay si Edgar Matubato na mga dating kaso. Joyce, meron pa bang mga ibang mga corroborating witnesses na maiprepresenta na magsasabi nga talaga na yung dalawang pulis na umattend ngayon dyan sa Senado ay connected dito sa Davao Death Squad aside from the testimony of Edgar Matubato?
Attorney Reggie, itong dalawang testigo na to, this is just 2 of the 16 proposed witnesses na gusto i-present ni Senator Antonio Trillanes dito. Meron pa siyang kinukuhang 14 and I believe dito sa pagdinig ng Senado ngayon, maliban dito sa dalawang testigo, meron na din dyan naka-ready na isa lang dito sa Senado. Yung sasabihin nila whether they will corroborate yung testimony ni Edgar Matubato, yun yung titignan pa natin sa mga susunod na pagdinig ng komite. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancho, nag-uulat ng live mula sa Senado. Isinailalim na sa validation ng Quezon City Police District ang mga kilalang personalidad na umano'y kliyente sa droga ng naarestong aktres na si Krista Miller. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi na itinanggi ng aktres na si Krista Miller ang pagkakasangkot sa operasyon ng ilegal na droga matapos maaresto sa bypass operations ng Quezon City Police District. Sa katunayan, nagbigay pa ito ng pangalan ng iba pang mga artista at modelong umano'y parokyano niya sa droga. Kukumpirmahin naman ng QCPD kung totoong involved sa ilegal na droga ang mga celebrityng pinangalanan ni Miller. Miller has been one of the celebrities that our unit is monitoring. Merong mga magagandang information din tayo nakuha and which will be subjected for validation and that will be used by our operatives in the future conduct of operation. Si Miller ay nahuli noong September 30 sa Valenzuela City kasama ang isang nagngangalang Aaron Medina matapos ituro ng mga modelong sina Lia Bolia at Jeremy Padulina at 3 iba pa na umano'y supplier nila ng shabu. Totoo daw na doon kayo kumukuha ng drugs sa kanya? Isang beses lang. Ha? Isang beses. Isa lang? Isang beses lang po. Ha? Ito yung sinasabi natin na hindi man kailangan nasa listahan ka para ikaw ay be subjected to the police operation. Inaalam na ngayon ng PNP kung konektado si Miller sa malaking sindikato ng droga. Si Miller ay minsan ang naugnay sa convicted drug lord na si Ricardo Camata nang makuna ng CCTV camera sa isang ospital ang pagbisita niya dito noong 2014. Sinampahan na ng kaso si Miller at ang mga kasama nito at kasalukuyang nakakulong sa Camp Karingal. Nanawagan ng Quezon City Police District sa mga kilalang personalidad na involved sa droga na sumuko na lamang kaysa mahuli sa mga bypass operation na isasagawa ng PNP. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan mananatili sa custodial center ng Philippine National Police ang inilipat na high-profile inmates na nasangkot sa umano'y nangyaring riot sa New Bilibid prisons noong 1 linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pansamantalang inilipat kagabi sa Philippine National Police Custodial Center ang 4 na inmate na umano'y kasali sa naganap na riot sa Building 14 ng maximum security ng New Bilibid Prison noong September 28. Kabilang dito sina Ruben Q, Clarence Dongail, Edgar Cinco at Tomas Doninia. Si Doninia ang binanggit ni JB Sebastian sa kanyang affidavit na sumaksak sa kanya. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, hiniling ng Criminal Investigation and Detection Group na pansamantalang manatili ang mga ito sa Camp Crame habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Initially, ang sabi sa akin ng Director ng CIDG, i-request niya para makukunan niya ng statements dito sa loob ng Crame. Yun ang sabi ng CIDG. Sa part of the investigation, para malaman kung anong nangyari dun sa loob. Sinabi pa ni General Bato na pinayagan na rin niyang dalhin ang mga ito sa PNP upang hindi na maulit ang insidente. Everyday kasi nakikita-kita yung mga grupo na yan, baka ma-agitate sila na magkakaroon ulit ng riot, away, girian. So to avoid siguro ng girian, to diffuse the tension, ihiwalay muna sila para hindi masyado mainit sa loob. Bagamat hindi tiyak kung hanggang kailan ang mga ito sa PNP Custodial Center, sinabi ni PNP Chief na maaari namang manatili ang natura mga inmate doon dahil hindi naman masyadong congested ang PNP Custodial Center tulad ng ibang kulungan sa bansa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagbabang
Nabanggaan na umano ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency hinggil sa hawak na narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Lea Ilagan. Hindi pa maisa publiko ang bagong narco list na hawak ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ilang hindi pa nare-resolbang detalye. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, may mga pagkakataon na hindi magkasundo ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency sa mga personalidad na kasama sa naturang listahan. There are instances na, halimbawa, nakikita ng PNP na ito ipuser ito. Tapos mamaya-maya, pagdating naman sa ibang agency, sinasabi nila na asset namin yan. So, kaya nagkakabangga-banggaan minsan. Gayunman, sinabi ni General Bato na hindi ito magiging hadlang sa hangarin ng pamahalaan na alisin ang ilegal na droga sa bansa. Tiniyak din ni PNP Chief na isinasailalim nila sa maigting na validation ang bawat impormasyon bago ilabas sa publiko. That's normal. Mechanics yan ng intel community. Mayroon talaga nagbabanggaan. Not for any reasons, kundi talagang fluid yung situation ng environment. Very fluid. Paliwanag pa ng General, bagamat nagkakasalungat sila sa ilang personalidad na nakalista, nagkakaisa naman aniya sila sa paglaban sa ilegal na droga dahil naniniwala sila na mas madali silang magtatagumpay kung kikilo silang iisa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Umapela naman si Tanawan City Mayor Tony Halili kay Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa revalidation ang hawak niyang listahan ng mga opisyal na umunay sangkot sa illegal drug operations. Ang panawagan ay ginawa ng alkalde matapos siyang mapasama sa Oplan Tukhang ng pulisya. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Nadismaya, siyempre. Sino ba naman na hindi madidismaya? Pero tinatawanan ko lang. Dismayado si Tanawan City Mayor Tony Halili matapos itong isailalim sa Oplan Tukhang ng Philippine National Police sa kaniyang opisina noong nakarang linggo. Maringi tinanggi ng alkalde ang aligasyong protektor at sangkot siya sa operasyon ng ilegal na droga sa kanyang nasasakupan. Lalo't kilala umano siya na nagpaparada ng mga naaarestong drug suspects at gumagawa ng iba't ibang krimen sa kanilang syudad. Parang nawawala na yung professionalism sa PNP. Parang nagiging personal. Walang personal, trabaho lang. Of course, hindi niya pinirmahan yung undertaking. Apila ng alkalde kay Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa mas malalim na validation ang hawak nitong listahan ng mga politikong sangkot umano sa illegal drug trade upang huwag nang maulit ang paghingi nito ng paumanhin kamakailan dahil sa maling impormasyon sa narcolist. Suggest natin kay President Duterte na bago maglabas ng narcolist ng mga local government officials, magkaroon muna ng validation ng information. Naniniwala si Halili na may kinalaman sa politika ang pagkakasama ng kaniyang pangalan sa listahan ng narco-politics. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Tanawan City. Susunod sa ito ang balita. Nasa 70,000 sundalo sa bansa, tatanggap na ng 3,000 pisong combat pay kada buwan. Mga negosyante sa bansa, walang nakikitang malaking epekto sa kalakalan ang mga naging pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Amerika at European Union. Nahuling 18 kolorum na sasakyan, inilipat na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Tarlac. Naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na halos kumpleto na ang factual findings ng House Committee on Justice sa pagdinig nito kaugnay ng umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP. Ito ang balita ni Nel Maribohok.
Nakarating na kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang hinaing ng mga kababaihang kongresista na tutol sa planong pagpapalabas ng mga umano'y private videos ni Senator Laila De Lima at dating driver nito. Gayunman, sinabi ng House leadership na ang House Committee on Justice na ang magpapasya sa usaping ito. I have nothing against yung sa mga kababaihan na personal. In fact, sabi ko, ako yung nakikiisa sa layunin ng mga kababaihan na protektahan yung dignidad, no? Kaya sabi ko, work it out with the committee na sana kung maaari wag nang umabot sa opisina ko at doon pa lang may ayos na nila. Sa text message naman ni House Committee on Justice Chairperson Reynaldo Umali, premature pa upang pag-usapan ang pagpapalabas ng private video dahil hindi pa naman ito hinihiling ng Department of Justice. Samantala, naniniwala si Speaker Alvarez na halos kumpleto na ang factual findings ng komite sa naturang pagdinig. Sapat na anya ito upang magrekomenda at makagawa ng panukalang batas upang masolusyonan ang problema sa illegal na droga sa New Bilibid prisons. Halos buo na yung factual findings ng committee kung bakit nga nangyari yung ganong proliferation of illegal drugs sa National Bilibid Prison. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, nanawagan na pangunawa sa publiko ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso kung may nakikita mang pagkukulang sa Administrasyong Duterte sa paglutas sa ilang problema o pagbubuo ng polisiya ng bansa. Nagbabalik si Nel Maribuhok. Kontento ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso sa naging trabaho ng Administrasyon Duterte sa nalalapit na ikaunang 100 araw nito sa October 7. Partikular na rito ang pagpapatupad ng peace and order sa bansa. I-compare mo dun sa mga previous administrations, yung 100 days halos hindi mo maramdaman. At least ngayon, tignan mo yung drop ng criminality. It has dropped to about 50% at least. Ayon pa kay House Speaker Pantaleon Alvarez, dapat na ring masanay ang mamamayan sa foreign policy ng administrasyon na isinusulong ang soberenya ng Pilipinas at hindi umaasa sa tulong ng ibang bansa. Nanawagan rin ang House leadership ng pangunawa sa publiko kung may nakikita man na nagiging pagkukulang ang administrasyon, tulad na lamang ng bagong usapin ngayon sa mga nagiging puna kaugnay ng Hitler remark ni Pangulong Duterte. Siya naman ang pinili ng taong bayan, gano'n na rin yung style niya nung kampanya. So, hindi naman siya nagbabago. He's trying, I'm sure, to change, pero 71 years old na rin siya. Hindi naman basta, you cannot change overnight also. Kahit na siya presidente, pero tao pa rin yun. Nagkakamali. Sa dami ng problema ng bansa, hindi maiwasan na magkakamali ka talaga. Sa kabila nito, ilang mga problema ang nakikita ng mga mambabatas na dapat pang tutukan na solusyonan ng Administrasyon Duterte, lalo na ang problema sa trapiko at railway system sa Metro Manila. Sad to say na wala pa akong nararamdaman na improvement as far as traffic is concerned sa Metro Manila and maybe Metro Cebu. Hanggang ngayon problema pa rin, may tumitirik pa rin na tren. Pinrivatize na yan, di ba? Sa ngayon ay wala pang matibay na posisyon ng liderato ng lower house kaugnay ng pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Duterte dahil inaabangan pa nila ang kalalabasan ng pagdinig ng Committee on Transportation sa naturang panukala na nakikitang opsyon naman ng administrasyon upang agad na masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Masamang epekto sa kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Estados Unidos at European Union. Sa halip, ayon sa ilang grupo ng mga negosyante, magbubukas pa ito ng panibagong merkado para sa mga produktong Pilipino. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Wala umanong koneksyon ang pag-alis ng ilang dayuhang negosyante sa bansa sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Estados Unidos at European Union. Normal lamang ayon sa Philippine Exporters Confederation Incorporated na maghanap ng ibang pupuntahan ng ilang foreign investor lalo pat lumakas ang dolyar at bumaba naman ang halaga ng piso. Sabi ko nga, bigyan niyo ako ng isa na foreign investor dito sa Pilipinas
Amerikano, European na umalis dahil dyan. Wala sa Pero yan, profit ang hinahanap yan. Alam pakialam sa extrajudicial killing yan. Huwag lang sila papatayin mo. Sa tingin ng mga negosyante, 4 na iso sa kasalukuyan ang may epekto sa kalakalan at pamumuhunan sa bansa. Ang mga ito ay ang hindi malinaw na mga pulisiya sa pagmimina, kalituhan sa mga batas paggawa gaya ng pagbabawal sa kontraktualisasyon at pagbuwag sa endo system, ang 2 taong moratorium sa land use conversion at ang problema sa trapiko na tila wala pang nangyayari hanggang sa ngayon. Ito nila ang mga isyong dapat matugunan sa susunod na 100 araw ng Administrasyong Duterte. Samantala, tiwala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na magbubukas pa ng bagong merkado sa mga produktong Pilipino, ang pahayag ng Pangulo na nais nitong makipagkaibigan sa Russia. Dapat ganun din ang attitude natin. Huwag natin kakaawayan yung mga ibang bayan. Ang dapat, mag-develop tayo ng mga new markets dito sa Russia. Russia itself gustong makipagnegosyo sa mga bayan dito sa East because lumalayo na rin sila sa Amerika at sa Canada at sa Europe because ginagawang weapon ng Amerika yung tinatawag. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Samantalang magsasagawa ng assessment ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya sa bansa na may umiiral na contractualization practices. Isang malawakang massive information campaign din ang kanilang isasagawa hinggil sa issue ng illegal at subcontractual employment. Ito ang balita ni Joanne Nano. Nagiging maingat ang Department of Labor and Employment sa pagtalakay sa isyu ng kontraktualisasyon sa bansa upang matiyak na hindi ito magdudulot ng mas malaking problema kapag tuluyan ang naipahinto. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, maraming bagay ang dapat isaalang-alang at kailangan din ito ng masinsinang konsultasyon sa mga stakeholder. Sa tingin ko, yung endo, hindi na issue yan. Non-issue na yan. Talagang mawawala yan. Ang magiging na lang yung tungkol sa contractualization. Whether total elimination ng contractualization or we will still allow for exemptions. Kaugnay nito, inatasan na ni Secretary Bello ang 17 DOLE regional offices upang magsagawa ng assessment sa mga kumpanya na napaulat na may mataas na kaso ng kontraktualisasyon. Nasa 500 labor law compliance officers din ang nakatakdang i-deploy ng DOLE sa iba't ibang regional offices upang masiguro na lahat ng mga kumpanya ay maisasailalim sa assessment. Kabilang sa mga prioridad na masuri ng DOLE ang mga mall, hotel, restaurant, food chains at manufacturing industries. Magsasagawa rin ng massive information campaign ng DOLE regional offices upang mas mabigyang kaalaman ng mga kumpanya hinggil sa illegal contracting at subcontracting sa pagtanggap ng mga empleyado ng isang establishmento. Samantala, dumipensa naman ng DOLE sa mga kumukwestiyon ng kontraktualisasyon sa government offices. Dapat intindihan nila kasi walang basis for comparison. Kasi sila negosyo, profit. Ang gobyerno, hindi naman profit kundi serbisyo. So, kailangan hindi maapektuhan ng operation ng mga government agencies, otherwise public service will be affected. Target ng Labor Department na mabawasan ng 50% ang kontraktualisasyon sa bansa bago matapos ang 2016. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinaas na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 3,000 piso ang buwan ng combat pay ng mga sundalong nahaharap sa panganibang buhay dahil sa pakikipaglaban sa mga kaaway ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Rebelde, mga bandido at teroristang grupo. Ilan lamang ito sa mga banta sa seguridad na tinutugis at sinusupil ng mga sundalo o tauhan ng militar sa bansa. Sa 125,000 puwersa ng Armed Forces of the Philippines, nasa 70,000 ang araw-araw ay nasa panganibang buhay dahil sa pakikipaglaban sa mga kaaway ng pamahalaan. Ang bilang na ito ang makikinabang sa Executive Order No. 3 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong September 26 na nagtataas ng combat duty at combat incentive pay ng mga tauhan ng AFP at maging ang uniform personnel ng Philippine National Police. Yan po ay malaking pangahalaga dun sa kanilang sakripisyo sa mga mahihirap na lugar. Hindi po lahat ng miyembro ng Armed Forces ang tatanggap nito. Ang lahat po ng tatanggap nito
na may karapatang tumanggap ay yung mga nagsisilbi lang po sa mga lugar na mapanganib, yung mga combat areas na tinatawag natin. Sa kasalukuyan, 500 piso lamang kada buwan ang combat duty pay ng mga sundalo, samantalang 150 pesos naman kada isang araw kapag nasa aktwal na pakikipaglaban. Ang PNP naman ay mayroong 340 pesos combat duty pay kada buwan. Subalit sa bisa ng executive order, 3,000 piso na ang matatanggap ng mga sundalo at pulis kada buwan, bukod pa sa 300 piso kada araw na combat incentive pay kapag direktang tumutugis at nakikipaglaban sa mga lawless element. Kukunin sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund ang pondo sa unang bahagi ng pagpapatupad nito, samantalang ang mga susunod na pagkakataon ay isasama na sa General Appropriations Act batay sa listahan ng mga personnel na isusumiti ng AFP at PNP sa Department of Budget and Management. Bukod sa combat pay at incentives, pangako rin ni Pangulong Duterte ang pagtaas ng buwanang sahod sa mga sundalo at pulis. As a matter of fact, you will feel it in your, you can see it in your pay. Dagdag na ang sweldo. By next year, dublado na talaga sweldo nila. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Mayong gabi, Angela, o ganiya ang unod sa mga balitang Promdi. 18 ka mga kolorum nga sakyanan ang gidala sa Tarlac karong adlaw gikan sa LTFRB isip ikaduhang batch sa mga impounded motor vehicle. Kini mo ang balita ni Brian Lacanlale. Migmula nung Merakal ding makatambak ay impounded motor vehicles king impounding area na ning LTO ketiking Tarlac. Iba tinyang biklat na ning LTO ing lugar ay iti. Inipamong Agosto, may ras na laking dinala na 33 ding makatenga king lugar. Kera kalan kareti, ding arakap at inabit na ning LTO, MMDA at LTFRB king Metro Manila, king huli na ning miyaya liwang pamanlabag. Dinatang panginingaldo iti, ing panibayong batch rading may ngayabit asaken ibat king LTFRB. Labilang 8 unit ding makayabe king kadwang batch, akera kalan, kolorum lang SUV. Agpangking LTFRV, mapalyaring lumuat pa bayo la makapagdalang panibayong batch rading saken, ketiking karelang impounding area. Alos kat munya mo rin ning lugar, amalyaring pibilyan karing saken, uling alaya pang tambak ing maragul adake na niti. As of this moment, yung situation po ng ating impounding area ay masikip na rin po. So siguro it will take time bago tayo makapag-schedule ng another impounding schedule. King tansyaning LTO, miras king 8 dala na sa kending mikagyu, amilagay king karelang impounding area, patse mayari ne ing pamaggawa na niti. Magbe-base po kami sa i-feed na info ng LTO as soon as ready na ulit itong impounding area para dalhan mga unit na i-impound. Agpangking LTFRB, atin lapaking 70 saken ding makatenga paking karelang compound king Quezon City. Dapot, kabang epa masasamasa ning karelang impounding area, Europa ay daladetingan king Tarlac. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Gihangyo sa usa ka grupo sa Davao City ang lokal nga kagamhanan nga magmugna og programa alang sa mga kababaihan ug mga kabataan sa dakbayan nga nahiagom sa prostitusyon. Kini mo ang balita ni Janice Inhente. Nanawagan ng grupo sa Talikala na mahatagan og programa ang mga kababainhan ug mga bata nga nalambigit sa prostitusyon sa syudad sa Davao. Sumala pa kay Janet Ampog, Executive Director sa grupong Talikala, usa ka non-government na organisasyon nga nagahatag og counseling ug case management services sa mga biktima sa prostitusyon, padayon gihapon nga nagataas ang kaso niini sa syudad. Ang hinungdan og rason nga nung daghan tungod kay nagpadayon ang kalisod nga nasinati kay survival option manggunis sa mga kababayenan
o karon naging survival option sa mga bata nga gusto mo eskwela o gusto makatabang sa pamilya. Gibutyag sa grupo nga sakapin 200 na nalambigit sa prostitusyon na ilang natabangan karong tuiga, naa sa 60% niini minor de edad o ubos sa 18 anyos. Unta, matubag yun tong mga panginahanglan sa babae nga nasa prostitution, isa ana, katong panginabuhian, no? Kung dili man livelihood, pwede ba employment, bahalag, gamay nga sweldo. Panawagan sa grupong Talikala na mahatagan na og access sa basic services sama sa health ug education ang mga bata nga na-expose sa exploitation sa syudad. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Kapin sa 70 ka mga drug dependents sa Negros Occidental ang nakatapos sa 7 ka adlaw nga wellness camp. Kini mo ang balita ni Lalaine Moreno. 77 ka drug dependents ang nakatapos na sa 7-day wellness camp nga ginpunduhan sang lokal nga pamahalaan sang Negros Occidental. Ang 7 ka adlaw nga rehabilitation ginhiwat sa headquarters sang Philippine Army sa Camp Major Herona sa Murcia. Suno kay Police Senior Superintendent William Signoron, may nakita sila nga dako nga pagbag-o sa mga participants sa sulod sang 7 ka adlaw. Kita naton kag i-compare naton sa nagligad ng mga batches, subong at least daw nakita naton nga naga amat-amat ng manggid improve, no? Ang aton nga mga kwan nga ang manners ang aton nga pag pa-undergo sa ila sa aton nga program. Apang madako man gihapon nga hangkat sa mga ini ang paglikaw sa ginadilian nga droga, subong nga nagbalik na sila sa ilang nga komunidad. Ang pagtaan ko nga pagwa ko din, nga maglakad kaya sa dalan, duway ka na yung problema, kahit free life na ang imuya kabuhi. Ang wellness camp ginalakipan sang leadership training, physical tasks, spiritual activities, counseling kag lectures. Sa palaabuton nga Miyerkules, magasapol ang technical working group agud i-evaluate ang nasambit nga programa. Wala alabot sa Negros Occidental, magalunsar man sa rehabilitation program ang syudad sang Silay kag Talisay. So as long as may arap mga kinahanglan naton nga dalon sa wellness camp, this camp is always open and we will continuously help yung mga ganitong klaseng mga kabataan. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. at 6 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Ginagawang rescue training ng UNTV sa mga host, empleyado at news correspondents. Ginawang huwaran ng Metropolitan Manila Development Authority. Judiciary Magis, PNP responders at AFP Cavaliers wagi sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Lumabas na ng bansa ang bagyong Igme, subalit isang panibagong low pressure area o low pressure naman ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kailan papasok sa PAR itong LPA? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay.
By Wednesday, na-expect nga ng Pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. Ito yung kung sakasakali pang-10 na bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon 2016 at malaki rin ang tsansa na ito ay magkaroon ng epekto sa ating bansa lalo na sa may Northern Luzon na sa mga susunod yan na araw lalo na by weekend natin. Yating in-expect at Edge. Sige rin, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong low pressure area, 1,780 kilometers sa may silangan po yan ng Luzon. At ito nga po ay malaki ang chance na pumasok sa Philippine Air Responsibility by Wednesday. At ayon po sa Pag-asa, yung Intertropical Convergence Zone nakaka-apekto naman sa may area po ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang temperature bukas. Sa may area po ng Tuigaraw ay 23 to 33 degrees Celsius. Ang Baguio po is 15 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Visayas area, makakaranas din po ng bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ngayon din sa Metro Cebu pero sa Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Makulimlim po ang ilang bahagi ng Mindanao dahil nga po sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Partikular na makakaranas ng light to moderate rains yung rain po ng Caraga, Davao, and Soc-Sargen. The rest of Mindanao, may mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din sa Zamboanga City, pero sa Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius. Samantala ang ating pong sunrise, 5:46 a.m. at ang pong sunset, 5:44 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica. Here are the top stories around the globe. 2 people were killed and 3 others were injured after a landslide buried 2 buildings in northwest China's Gansu province on Sunday. The landslide destroyed 2 residential buildings in Wuda district of the city of Longnan. Rescuers pulled 5 people from the debris, including a 75-year-old woman and a 44-year-old man who later died in the hospital. The 3 survivors include a 5-year-old boy and 2 people that are in serious conditions. The cause of the landslide is still being investigated. Colombians narrowly rejected a peace deal with Marxist insurgents, handing a major defeat to President Juan Manuel Santos, who had staked his reputation on ending the 52-year war. Before the referendum, Santos said he had no plan B and would have to return Colombia to war if the no vote wins. The no camp won with a tiny margin of 50.23% to 49.76% as votes were counted from 99.59% of voting stations. Influential former President Alvaro Uribe led the no camp, arguing that rebels should pay for crimes in jail and never be given congressional seats. Under the accord, the FARC would have been able to compete in the 2018 presidential and legislative elections and have 10 guaranteed unelected congressional seats through 2026. Tourists and residents of Cuba are on alert as Hurricane Matthew turns its way through the Caribbean. Matthew, considered as the strongest storm to hit the region since 2007, is slowly moving to Haiti and Jamaica, bringing 145 miles per hour winds and life-threatening rains. Cuban President Raul Castro warned that Matthew is stronger than Hurricane Sandy, which devastated the Santiago de Cuba province in 2012. Tourists have been advised to bunker down in their hotel rooms as the hurricane passes through the area. The USA Department also issued travel warnings for the Bahamas, Jamaica, and Haiti due to the storm. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan.
Tinalo ng Judiciary Magis, PNP responders at AFP Cavaliers ang kani-kanilang mga katunggali sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. But it's lost. Regained by Ibanez. Oh, what a shot. Wow. Ibanez pounding it hard. Goes straight to the hole. Umakyat sa 2-1 win-loss record ng two-time UNTV Cup champion Judiciary Magis matapos makaligtas ang mahigpit na bakbakan kontra sa mas pinalakas na DOJ Justice Boosters noong Miyerkules na ginanap sa Pasig City Sports Center. Hindi naging madali sa Judiciary na masungkit ang ikalawang panalo ngayong season. Dinumina ng Justice Boosters ang first quarter, lamang ng 5 puntos, 21-16. At ang second quarter, 36-34 sa tulong ni Jorel Cañizares na ngayon pa lamang nakabalik sa hardcourt ng UNTV Cup sa ikatlong salang nila sa first round eliminations. Ngunit pagpasok ng second half, nang ibabaw na ang mas malalim na bench at pagiging veterano sa liga ng two-time champion at nakahabol na sa third quarter 51-57 hanggang sa tumunog ang buzzer sa pagtatapos ng ball game 84-68. Tinanghal na best player of the game si Warren Ibanez na kumamada ng 15 points, 2 rebounds, tig-4 na assist at steals at 1 block. Nagambag naman si Chester Tolomia ng 23 points at 8 rebounds at si Don Camaso ng 19 puntos. Halos kalahati naman ang puntos ng DOJ ay mula kay Jorel Cañizares na may 30 markers, 4 na boards at 1 assist. Nalaglag sa ilalim ng pwesto ang DOJ sa Group B ng UNTV Cup na may 3 talo at wala pang panalo. Umakyat rin ang pwesto ang 3-time runner-up PNP Responders, kapantay ng BOC Transformers at HOR Solons na may malinis na 2-0 win-loss record matapos gibain ang NHA Builders at patikimin ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo sa score na 82-75. Hindi na pinaporma pa ng Responders ang Builders sa lahat ng quarters sa pangunguna nina Seasons 1 and 2 MVP Olan the Sniper Umiping na may 28 points at si Harold Santa Cruz na may 21 points at 8 rebounds kaya tinanghal na best player of the game. Pascual. Samantala, nangunguna naman sa Group A ang defending champion AFP Cavaliers na nananatili pa ring walang dungis ang record na may 2 panalo. Tinalo ng Cavaliers ang MMDA Black Wolves sa isang mahigpit na sagupaan sa score na 90-80. Dahil dito nalaglag sa ilalim na pwesto ang Black Wolves na wala pang naipapanalo sa 2 sunod na laban kasama ng Senate Defenders. Bernard Dadis, UNTV Cup Season 5. Isang jazz blues genre ang tinanghal na Song of the Week sa unang weekly elimination round ng huling buwan ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. Ito ang balita ni Anches Carrion. Malaapo Hiking Society ang tunog ng itinanghal na Song of the Week ngayong linggo sa A Song of Praise o ASOP Music Festival ayon sa mga huradong sina Isabel Granada, Junji Marcelo at Doc Mon del Rosario. Sa rendisyon ng band vocalist na si JJ Lacson, swabing-swabe lang ang naging dating ng awit nang nagbabalik ASOP na si Benedict C na may titulong Sa Iyo. Kasi po isa po yun sa mga influence ko. Sila Michael Bublé, sila Apo Hiking. So parang nag-flow na lang, tinapa ko yung chord, pero nung lumabas, parang jazzy bluesy na song. Kaya po, nagpapasalamat ako kay Lord na binigyan niya ako ng wisdom para may gawa tong kanta na to para sa kanya. Actually, nung narinig ko, yun nga sabi ni Judge Isa na parang narinig niya yung Apo dun sa kanta. Sa ako rin, yung unang-una ko, ano to Apo? So, hindi na ako lumayo kung ano yung pakiramdam nun plus yung message nung binasa ko yung lyrics nung kanta ni Benedict. Naging mahigpit ang labanan dahil sa ganda rin ng ibang komposisyon tulad ng Salamat sa Iyo Ama ng isa pang nagbabalik ASOP na si Arnil Villagonza na inawit ni A.R. Escalante at Sinabi Mo ni Joe Anda na inawit naman ni Zendi.
Muling sasalang sa ASOP stage ang sa iyo ni Benedict C sa huling monthly finals bago ang grand finals ng ASOP Year 5 sa November 7 sa Araneta Coliseum. Ajis Carion para sa A Song of Praise Music Festival. Ang UNTV ang siyang ginawang huwaran ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang isailalim ang lahat ng kanilang empleyado sa First Aid Rescue Training. Ito ang balita ni Mon Hocson. Sasanayin na ng Metropolitan Manila Development Authority sa rescue training ang lahat ng kanilang mga empleyado. Nakuha ni MMDA Officer in Charge, Tim Orbos, ang ideyang sanayin sa First Aid at Basic Rescue Training ang mga empleyado mula kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Nakuha ko yung idea sa inyo no, na ginesta ko ni Daniel. No? Nakita ko na totoo rin lang naman. Ang tawag nila sa police yung force multiplier. So since kami yung kilalang or dapat na nagre-rescue, na dapat na marunong mag-rescue, dapat lahat kami sa MMDA, to include all employees, to include me, lahat ho yan should at least have a basic knowledge of rescue management. No? Nasa 10,000 empleyado ng MMDA ang nakatakdang sumailalim sa Basic First Aid Rescue Training upang makatulong sa pagresponde sa iba't ibang uri ng sakuna at aksidente. Ikinatuwa naman ni Kuya Daniel ang hakbang na ito ng MMDA at umasa na tutularan din ito ng ibang mga kumpanya lalo na mga government agency. That's very commendable dahil kumbaga makikita mo na proactive sila sa ganito and isang bagay yun na maaaring sundan rin ng iba't ibang mga government agencies kahit na hindi ng MMDA lamang eventually maging yung ibang mga company. Dito sa UNTV, lahat ng empleyado kabilang na mga janitor, receptionist at mga reporter ay sumailalim sa Basic First Aid Rescue Training. Ito ay alinsunod sa advokasya ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Samantala, bilang pagtataguyod sa advokasya ng UNTV na makatulong, muling sasailalim sa panibagong rescue training course ang mga news correspondent. We will continue yung ating ginagawang mga training na yan. At hindi naman kasi pwede na yan kumbaga sa isang basketball player or isang athlete. Hindi pwede na dahil alam mo na yung basic na paraan ng pag-shoot, hindi ka na magpa-practice ng pag-shoot. So continuous pa din yan, tuloy-tuloy pa din yan, parang isang pagsasanay na hindi pwedeng i-abandon mo. Ang UNTV ang nag-iisang media entity sa bansa na nagsusulong ng pagtulong muna sa kapwa bago ang paghahatid ng balita. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Nagbabalik si Mon Hocson live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reg. Mukhang mamumblema na naman itong ating mga kababayan na pauwi galing sa kanilang mga trabaho dahil medyo traffic na, lalo na yung mga dadaan sa EDSA. Unahin muna natin silipin ang sitwasyon ng trapiko dito sa may EDSA North Avenue. Sa mga uuwi ngayon sa kanilang mga tahanan na magmumula po dyan sa may area ng Cubao, dito pa lamang po sa may area naman ng Cubao, medyo wala po masyado maging problema at dyan po sa may area ng Kamuning. Subalit, kung kayo ay malapit na po dito sa may area ng North Avenue, sa ngayon po ay nagkakaroon na po ng counting problema, lalo na po dyan pa lamang simula po sa may Trinoma. Dito pong ating traffic situation ay hanggang dyan po sa may malapit sa Muñoz area na kung saan ay moderate to heavy ang traffic. Subalit after naman po ng kanto po ng Congressional ay maging maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po hanggang dyan sa may area ng Balintawak at hanggang dyan sa may monumento. Yung mga pabalik naman po ng area po ng South, dadaan po ng EDSA, magsimula po dyan dito sa may area ng Quezon Avenue. Wala po masyado magiging problema, subalit dyan po malapit sa Cubao ay magkakaroon na po ng konting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan. Silipin po natin ang isang live point natin dyan sa may EDSA Guadalupe.
Sa mga pauwi nga po ng QC, magmula po dyan sa may area ng Makati, particular itong Ayala at Buendia, magsisimula po sa may Magallanes. Moderate to heavy traffic na po tayo hanggang dyan sa may area ng Shaw at Ortigas. Yung mga pabalik naman po ng South, magmumula po dyan sa may Mandaluyong area, medyo may konting problema na po dyan pa lamang sa may Shaw at hanggang sa may area po ng Orense, tuloy-tuloy na po hanggang sa may Buendia at sa may Ayala, dyan sa may Makati. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Lunes ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po ng gabi. Lahat ng mga sasakyan ng plate number nagtatapos sa 1 at 2, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. At maraming salamat rin, Talia Javier. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.